Nakatanggap po ako ng sulat galing kay Mr. Madriaga. It was a letter, a handwritten letter, dated November 17. Nagpapatulong po siya sa kanyang mga kaso. Ang sabi niya doon sa handwritten letter, it was a handwritten letter course through his lawyer, Attorney Palad, na ang sinasabi niya sa kanyang letter ay ginigipit lang daw niya siya dahil sa kanyang mga naging akusasyon laban kay Attorney Harry Roque. Doon sa kanyang, ang sinasabi niya sa kanyang letter is that dahil meron siyang sinampang kaso about land grabbing somewhere in Mariveles, Bataan. Of course, I do not know tungkol dyan sa kaso na yan. But that is the content of his letter. So as I said, it's dated November 17, course through his lawyer. And then, nung nagkaroon nga ng affidavit, which was notarized November 29, I received that copy of the affidavit. At syempre nakita ko, napakasensitibo, napakabigat ng kanyang mga akusasyon laban, hindi lang laban sa kay VP Sara, kundi meron din siyang mga sinasabi tungkol sa dating Pangulo. Meron siyang mga nabanggit na mga personalidad. Meron siyang mga nabanggit na mga alleged delivery of big sums of money, yung mga duffel bags, yung mga nasa mga sasakyan na mga tina-turn over, etc., etc. And of course, I got curious, I got interested. So I decided to see him last December 8, daytime, 11 o'clock in the morning, there at the BJMP. So in the presence of his lawyer, Attorney Palad, I interviewed him, I asked questions, searching questions. I played devil's advocate doon sa kanyang mga aligasyon sa kanyang affidavit. So inisa-isa ko po yun, yung kanyang mga aligasyon. Although sinasabi niya na meron pa daw po siyang mga iba pang mga alam na isusunod niya in another affidavit. And then, syempre, kasi ako po bilang abogada and bilang dating Justice Secretary, sanay naman po ako na nag-handle ng mga ganitong bagay. Pero dahil nga po mga seryoso ang mga akusasyon, kailangan pong sinusuri ito ng maigi. Kailangan nagiging maingat, lalo na nga po na meron akong sariling personal na experience na yung mga nag-akusa sa akin ay mga laway lang. And then therefore I asked him, meron ka ba na katunayan, mga ebidensya na susuporta dito sa mga aligasyon na may tumawag sa iyo, maski mismo nga si dating Pangulo tumatawag sa iyo, maski si VP Sara tumatawag sa iyo, itong Colonel Nolasco tumatawag sa iyo na instruction ito, i-deliver mo ito, etc., etc. Ang sabi niya, meron daw siya na ebidensya. So sabi ko, I'd like to see that. Before, kung ano man ang pwede kong gawin na makakatulong bago ako to take any action, let me first reserve any judgment. Diba? Kasi gusto ko, pag mga ganito, mga bagay na mga maselan, sensitibo, ay maging maingat. So yun po ang sitwasyon. I stayed there, I think, if I'm not mistaken, for a little over 2 hours. It started my interview of him, na meron namang bantay doon, na guard from sa BJMP. There's a CCTV there. About a little more than 2 hours, 11 o'clock, and then umalis kami doon past 1 o'clock. So once, that's December 8, that's holiday. And then naglabasan na itong mga to. Marami na akong mga nakita sa news and then sa social media na mga posts about this. Nagpadala ito ng handwritten letter noong November 17 kay De Lima. Sinabi niya siya raw ay unjustly accused at ipinakulong sa krimeng hindi niya ginawa. Umapela si Madriaga kay De Lima na tulungan siya na ma-recuse si Judge Alma Lacorte sa kidnapping case na kinakaharap nito ngayon. Anya, good friends umano si Lacorte at former presidential spokesperson Harry Roque. Sa liham, sinabi ni Madriaga na nag-file ito ng land grabbing case laban kay Roque sa Office of the Ombudsman noong February 2022.
Pero matapos nito, nakatanggap daw siya ng subpoena mula sa DOJ noong August 2022 bilang co-accused sa isang 1997 case ng kidnapping at murder. Nitong Huwebes, sinabi ni Roque na siya raw ang may hawak sa kidnapping case na nakabinbin sa korte laban kay Madriaga. Pinasinungalingan din ito ang mga aligasyon ni Madriaga laban kay VP Sara Duterte. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel na kunan ng panig si Judge Lacorte hinggil sa aligasyon ng kampo ni Madriaga.